Isang taon na naman ang lumipas. Isang taon na sinubok ng kalikasan, hidwaan sa politika at kaliwat ka ng kontrobersiya. 12 buwan na nagbukas sa iba't ibang posibilidad sa magiging kapalaran ng Pilipinas sa mga susunod na dekada. 2024 nga ba ang pag-asa na matagal nang hinihintay ng taong bayan? 2024 nga ba ang babago sa kasaysayan ng bansa? Kasama ang buong pwersa ng DZRH Radio. At DZRH TV. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ito si Yuel Reyes. At ako naman si Karen Oyong. Simulan na ang bilangan dito sa DZRH Rewind. Banggaan sa politika, kaliwat ka ng mga pagdinig at misteryo sa likod ng mga pangalan. 12 buwang ginuhit ng pagsubok at paghahabol sa hustisya. Bawat tagumpay, bawat pahayag may bahid ng kontrobersiya. Isang taon, isang tanong, saan nga ba talaga patungo ang Pilipinas? Balikan ang mga naging mukha ng balita dito sa DZRH Rewind 2024. Pilipinas, una sa ating mga balita. 2024 ang taon ng atletang Pilipino. Nagniningning ang iba't ibang stars sa mundo ng basketball, volleyball at billiards. May mga nagpakilala bilang first-time Hall of Famers at may mga nagbalik upang angkinin ang kanilang mga trono bilang champions. Naging makasaysayan din ang Olympic feat ng bansa sa pangunguna ng double gold medalist na si Carlos Yulo. Babalikan ni Millie Borja ang kwento ng atletang Pilipino. Ang tagumpay ay para sa pusong lumalaban. Isa lang yan sa mga pinatunayan ng mga atletang Pilipino sa tuwing sasabak ang mga ito sa mga local at international kompetisyon. Kaya naman ating balikan ang kanilang mga naging pangmalakasan at malulupit na sports moments ngayong taon. Sa mundo ng basketball, binuksan ng Strong Group Athletics ang taon bilang runner-up sa 2024 Dubai International Basketball Championships. Samantala, historic win naman ang naitala ng Meralco Bolts matapos hiranging kampiyon sa 2024 PBA Philippine Cup. Sa huling quarter ng taon, tuluyan nang nasecure ng Gilas Pilipinas ang ticket nito para sa FIBA Asia Cup 2025 na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia. Na-sweep ng national team ang una at ikalawang window ng Asia Cup qualifiers, kung saan ito tinalo ang mga bansang Hong Kong, Chinese Taipei at New Zealand. At bago magsara ang 2024, gumawa ng ingay ang dalawang team mula sa dalawang pinakamalaking collegiate basketball sa bansa. Nakuha ng Mapua University ang kampyonato sa NCAA Season 100 Men's Basketball matapos ang 33 taon. Habang muli namang nabawi ng University of the Philippines ang titulo sa UAAP Season 87 Men's Basketball. Dumako naman tayo sa loob ng volleyball court. Malaking bagay para sa Philippine Volleyball nang magsilbi itong host ng 2024 Asian Women's Volleyball Challenge Cup Mayo ng kasalukuyang taon. Nagtapos sa ikatlong pwesto ang national team Alas Pilipinas nang talunin nito ang Australia para makuha ang unang medalya sa Asian Level Championship. Pero ang pinakagumawa ng ingay at bumuhay sa mga volleyball fans, ang pagsungkit ng Creamline Cool Smashers ng unang Grand Slam title sa Premier Volleyball League. Ito rin ang marka ng kanilang ika-10 championship crown sa kasaysayan ng liga. Sa mundo naman ng billiards, mahalaga ang taong 2024 para sa Q Sports dahil inilunsad ang kauna-unahang professional pool league sa bansa na Sharks Billiards Association o SBA para bigyang oportunidad ang talento ng mga Filipino Q artist. Ngayong taon din nakuha sa kauna-unahang pagkakataon ng Filipino billiards player na si Rubilin Amit ang kampyonato sa 2024 WPA Women's World 9 Ball Championship na ginanap sa Hamilton, New Zealand. At namayagpag ang Team Asia na pinangunahan ng billiards legend at ang binansagang The Magician na si Efren Bata Reyes sa kauna-unahang Reyes Cup kung saan host ang Pilipinas. Pagdating naman sa esports, Pinas pa rin ang pinakamalakas matapos mapanatili ng Fnatic Onyx Philippines ang dominasyon ng bansa sa prestihiyosong Emerald Series dahil muli na naman itong nakuha ang titulo sa ikalimang sunod na taon. Napagtagumpayan ng FNOP na madepensahan ng Corona matapos talunin ng Team Liquid Indonesia sa Grand Finals ng M6 World Championship na ginanap sa Malaysia. Sa mundo ng cheer dancing,
Muling naibalik sa National University ang trono bilang UAAP Cheer Dance Champions. Wagi ang NU Pep Squad sa Season 87 Cheer Dance Competition, bida ang kanilang space team performance at effortless execution ng kanilang routine. At para sa pinakamalaking sports event ngayong taon, one for the books kung maituturing ang pagsabak ng 22 atletang Pilipino sa ginanap na 2024 Paris Olympics noong Agosto. 7 lalaki at 15 babae upang markahan ang ika-100 taon ng pakikilahok ng bansa sa prestiyosong palaro. Gumawa ng kasaysayan si Carlos Yulo bilang kauna-unahang Pilipinong nagwagi ng 2 gintong medalya sa Olympics. Parehong dinomina ni Kaloy ang men's floor exercise at men's vault sa artistic gymnastics. Karangalan din ang naiuwi ng tubong Tacloban boxer na si Ira Villegas matapos masungkit ng bronze medal sa women's 50 kg boxing category sa kanyang unang pagtapak sa Olympics. Bronze din ang nakuha ni Nesty Petesio sa women's 57 kg semifinals. Muntik namang makapodium ang world number 4 at Filipino pole vaulter na si EJ Obiena sa men's pole vault finals matapos talunin ng 5.90 meters. Ngunit bigo na itong makaabante sa 5.95 na taas. Maituturing na taon ng tagumpay ang 2024 para sa Philippine sports. Iba't ibang pangalan, buka, at istorya. Bitbit ang iisang layuning maipagmalaki ang husay ng atletang Pilipino. At anuman ang resulta, tiyak, pagdating sa pusong lumalaban, tayo ang panalo. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Mili Borja ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagimbal ang mundo matapos sumiklab ang madugong digmaan sa pagitan ng Israel at ng rebeldeng grupo na Hamas noong 2023. Higit 1 taon matapos ang pag-atake ng Hamas, nagpapatuloy ang ganti ng Israel na binansagan ng international media bilang genocide. Ano nga ba ang naging hakbang ng gobyerno para saklolohan ng ating mga kababayan na naipit sa digmaan? Isa-isahin natin ang naging biyahe ni Juan sa loob at labas ng bansa. Sisimulan yan ni Noche Kakas. Nakatutok ang Overseas Workers and Welfare Administration sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na naiipit sa krisis. Ito ang binigyang diin ni Repatriation and Assistance Division Head Director Attorney Falcone A. Millar sa panayam ng DZRH. Ayon kay Attorney Millar, sa bansang Kuwait mayroon ng mahigit 9,000 overseas Filipino workers ang napauwi na sa bansa matapos mag-avail ng repatriation na program ng OWA sa ilalim ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa bansang Lebanon kung saan apektado ang mga OFW sa krisis sa pagitan ng Israeli at Hamas simula October 2023, ang napauwi ay nasa 1,257 na. Doon din sa bansang Lebanon, ang total na napauwi na natin ay 1,257. At mula naman sa bansang Israel, ang total na napauwi na natin ay 1,133. Ayon pa kay Millar, ang Department of Migrant Workers at ng OWA ay nagtutulungan na pagdating ng mga Pinoy sa bansa, sila ay nagbibigay ng tig 75,000 each bawat ahensya bilang inisyal na tulong. Katuwang rin anya nila ang DSWD, DOH, TESDA at iba pang government agency. Kayo po ay makakaasa ng full support ng gobyerno, ng DMW at ng OWA. Hindi po natatapos ang pagtulong sa inyo ng DMW, OWA sa pag-uwi dito. Kayo po ay asikasuhin namin sa pag-uwi dito. Magkakaroon po kayo ng panimulang special financial assistance. Dagdag pa ni Millar, una ay nahirapan silang hikayatin ang mga Pinoy sa alok na voluntary repatriation dahil ang ilan umano dito ay nakapag-asawa na ng Kuwaiti, Lebanese, Israeli, ngunit dahil peligro ang sitwasyon sa conflict ng Israel at Hamas, sila ay nag-avail sa programa. Sinabi rin ni Millar na may amnesty program na alok ng United Arab Emirates sa mga Pinoy na overstaying na isa rin sa mga tinututukan ng pamahalaan. Para sa DZRH Rewind 2024,
RH27 Nochikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit 14 na taon, 3 administrasyon at isang pangarap. Ganito katinik ang pinagdaanan ng OFW at death row survivor na si Mary Jane Veloso para lang muling makatapak sa Pilipinas at mahagkan ang kanyang pamilya. Taong 2015 nang makaligtas si Veloso mula sa parusang bitay dahil sa kasong drug trafficking. At matapos ang halos isang dekada, makakamit na nga ba ni Mary Jane at ng iba pang Mary Jane sa mundo ang pinapangarap nilang kalayaan? Tinutukan yan ni Kyle Bulyas. December 18, 2024, alas 5:50 ng umaga, lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Mary Jane Veloso sa NAIA Terminal 3. Pagkatapos ito ng halos 15 taong pagkakakulong sa bansang Indonesia. Higit isang dekadang nawalay si Mary Jane sa kanyang 2 anak dahil lamang sa isang pagkakamali na magtiwala sa kanyang kapitbahay na si Christine Serio. Inalok nito si Mary Jane ng trabaho sa Malaysia. Ito'y matapos umanong maudlot ang kontrata nito sa Dubai bilang isang domestic worker dahil sa tangkang pananamantala sa kanya. Pati tiket papuntang Malaysia, sagot na raw ni Serio kapalit ang 2 buwang sahod ni Mary Jane. Para sa isang naghihikahos na ina, maituturing na itong isang biyaya. 3 araw pa lamang sa Malaysia si Mary Jane pero lagi umano siyang binibilhan ni Serio ng mga pagkain at damit hanggang sa hindi na ito magkasya sa backpack na kanyang bitbit. Dahil dito, sinabi ni Serio na bibilhan na lamang siya ng kanyang kasintahan ng bagong maleta. Nang matanggap na ito, ipinagtaka ni Mary Jane na may kabigatan ng maleta kahit na wala naman itong laman, bagay na kanya na lamang ipinagwalang bahala. Pagkatapos nito, inabutan siya ni Serio ng isang brown envelope na may lamang $500 at isang ticket papuntang Indonesia para doon daw magbakasyon. Hindi inakala ni Mary Jane na ang bitbit niyang maleta patungong Indonesia ang maglalagay pala sa kanyang buhay sa hukay. April 25, 2010, pasado alas 8:30 ng umaga, dumating sa Yogyakarta, Indonesia si Mary Jane. Dito na siya inaresto ng Indonesian authorities matapos madiskubre ang 2.6 na kilo ng heroin na nakatago pala sa kanyang maleta. October 11 ng parehong taon, pinatawan si Mary Jane ng Indonesian government ng death penalty. Inapela pa ito ng Pilipinas sa Supreme Court ng Indonesia pero makalipas ang 4 na taon, ibinasura ni dating Indonesian President Joko Widodo ang lahat ng petisyong clemency sa mga naging death convicts sa naturang bansa at kasama na roon ng para kay Mary Jane. April 24, 2015, dinala na si Mary Jane sa Nusa Cambangan Island para doon bitayin kasama ang 8 pang mga drug convict. Pero makalipas ang 5 araw, 11 oras bago kalabitin ang gatilyo ng baril na hatol sana kay Mary Jane, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ito'y matapos umanong labagin ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang isang diplomatic protocol. Personal na tinawagan ni Aquino si Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi para magmakaawa na huwag bitayin si Mary Jane. Ayon kay Aquino, makatutulong si Mary Jane para matunton ng isang drug trafficking syndicate kung saan siya naging biktima. Nabuhay si Mary Jane, pero ang 8 nitong kasama natuluyan sa execution by firing squad. Pero hindi pa rito natatapos ang kalbaryo ni Mary Jane. Sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte taong 2016, sinabi nitong hindi niya hahadlangan ng Indonesian government at rerespetuhin nito ang kanilang desisyon sakaling ituloy nila muli ang pagbitay kay Mary Jane. Taong 2020, hinatulang guilty ng isang korte sa Nueva Ecija si Serio kasama ang kasintahan nitong si Julius Lacanilao sa kasong large-scale illegal recruitment. Ngayong taong 2024, hindi naging matunog ang pangalang Mary Jane Veloso. Umingay lamang ito nitong buwan ng Nobyembre matapos i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na makalipas ang higit 14 na taon, uuwi na si Mary Jane. Ayon sa Pangulo, bunga ito ng dekadang pakikipagdialogo at diplomasya. Ngayong nakauwi na siya sa Pilipinas, iisa lang ang panawagan ni Mary Jane ng kanyang mga mahal sa buhay at ng mga sumusuporta sa kanyang laban para makamit ng buo ang hustisya. Ito ay ang mabigyan siya ng clemency. Sinabi ng Department of Justice na bukas sila sa pagkakaloob ng clemency kay Mary Jane pero ayon naman kay Pangulong Marcos, masyado pang maaga para dito at ipauubayan na lamang nito ang pagsusuri sa kaso ni Mary Jane sa mga eksperto. Malayo pa pero malayo na ang naging takbo ng kwento ni Mary Jane.
Pero hindi lang ito tungkol sa kanya. Marami pang mga mahihirap na Pilipino ang nabibiktima ng human trafficking. Maswerte lang ang iba dahil sa NAIA pa lamang ay nahaharang na sila ng immigration. May ituturing na tagumpay ang makasaysayang pag-uwi ni Mary Jane sa Pilipinas, hindi lang dahil sa nagpapakita ito ng kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at matibay na diplomatic tie sa ibang bansa. Ito ay dahil ang kwento ni Mary Jane ang nagbukas ng pinto para mabigyan din ng pag-asa at pagkakataong makapagsimula ulit ang iba pang Mary Jane Veloso. Para sa DZRH Rewind 2024, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa report na yan, Kyle Bulias. At totoo nga partner, Yuel, na ang kwento ni Mary Jane ay kwento rin ng bawat Pilipino na nakikipaglaban sa ibang bansa para sa isang magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Isa nga ito, partner Karen, sa unprecedented stories kung ating tawagin dito sa News Center. Dahil hindi talaga natin inaasahan na ngayong taon makalalaya sa Indonesia at makakabalik dito sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Dahil for the previous years, hindi naging ganun kaganda, kung sabihin nga ng ilan, yung naging takbo kung makauwi ba talaga ng bansa si Mary Jane. Dahil alam naman natin kung gaano ka-stiff yung nakalipas na administrasyon sa giyera kontra droga. At yung kaso ni Mary Jane Veloso na ating kababayan, tungkol din sa droga. Yes, maganda rin yung point na yan, Yuel. Pero asipin din natin na dahil nga sa magandang relasyon ng Pilipinas, ito ay ating, kumbaga, naitatag na rin sa Indonesia, ay nakatulong ito. But at the same time, ito ay tinatawag nga na band-aid solution. Dapat ay sikapin ng pamahalaan na tuntunin ang ugat ng mga ganitong klaseng mga issue, katulad ng kahirapan, ng sapat na trabaho sa bawat Pilipino na hindi na sila kailangan pa na mag-ibang bansa at kailangan pa na humanap ng pangkabuhayan para lamang sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At hindi pa tapos yan dahil atin pang inaantabayanan ang hiling ng kanilang pamilya kung bibigyan ng clemency ni PBBM itong ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Yan ang ating inaantabayanan. Yes, so sa ngayon nga, partner Yuel, ay masaya naman tayo at ang buong bansa dahil sa pangyayaring yan at nawa ay wala na tayong marinig pa ulit na isa pang kaso ng katulad kay Mary Jane Veloso. 64 pesos lang daw ang kailangan kada araw para hindi maituring na food poor ang isang tao. Pahayag na nagpataas ng kilay ng publiko. Ayon sa gobyerno, umuunlad ang ating estado. Pero pakiramdam ng tao, walang pagbabago. Saan nga ba lulugar ang mga Pilipino sa gitna ng kawalan ng trabaho at patuloy na pagsipa ng presyo sa merkado? Alamin sa ulat ni Giselle Ricafort kung makakausad pa nga ba si Juan de la Cruz. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, Jollibee, McDonald's, punong-puno. Produkto lamang ng imahinasyon ng mga Pilipino ang kahirapan kung ang tatanungi ang anti-poverty czar ng Marcos administration na si Larry Gadon. Sabi naman ng National Economic and Development Authority, basta gumagastos ka ng 64 pesos para sa 3 meal kada araw, hindi ka raw naghihirap sa pagkain. Ganon? Paano magkasya yung 64 na yan? Sa... Anong kami naman 64? Almusal pa lang, magkano lang kayo ng bigas? Paano yung mga kailangan ba namin mga ulam? Magtuyo na lang kami, amoy-amoy na lang namin hanggang gabi. Malaki na ang inusad ng Pilipinas sa pagpapababa ng antas ng kahirapan sa pagitan ng 2021 at 2023 ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Kung papel ang pag-uusapan, bumaba sa 15.5% ang poverty incidence noong nagkalipas na taon, katumbas ng 2.45 milyong Pilipino na naiangat daw mula sa kahirapan.
Pero bakit nga ba hindi ganito ang nararamdaman ng mas nakararaming Huwana at Uwan? Sa survey ng Social Weather Stations, markado ng 59% o 16.3 milyong pamilya ang sarili nila bilang mahirap. 1.89 milyon namang Pilipino ang walang trabaho hanggang nitong Setyembre ng taon. Bagamat mababa ito ng 370,000 sa kaparehong period ng nakalipas na taon, una nang isinangkala ng NEDA ang kalidad ng trabaho kung bakit hindi direktang ramdam ang pagbaba ng antas ng kahirapan. The way employment here is measured doesn't take into account the quality of your employment. Whether you are working just 2 hours a day or 8 hours a day, it's the same count. Now, many of these employed people are in the very informal sector, very highly unproductive sectors. Sabi naman ng Social Weather Stations nitong Setyembre, tumaas sa 22.7% ang mga pamilyang Pilipino ang nagutom. Ang inflation o ang galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Oktubre sumipa sa 2.3% na itinulak ng 10.6% rice inflation. Sagot dito ng Agriculture Department ang Rice for All program na nagbebenta ng 43 kada kilo at 25 naman sa priority consumers. Ngayon, nagkasundo naman ng DA at rice retailers na magbenta ng 43 pesos na butil sa mga palengke sa National Capital Region. Ang taripa sa imported ibinaba ni Pangulong Bongbong Marcos sa 15% upang pakalmahin daw ang lokal na presyuhan. Pero sabi ng presidential sister na si Senadora Amy Marcos, ibinaon na nga nito sa hukay ang mga magsasaka na lugi pa ang gobyerno ng 9 bilyong piso sa unang 6 na buwan. Kasi maliban sa bumagsak na nga yung taripa, Tumaas pa ang yung presyo. problema, tumaas pa rin ang inflation at sa kabila nun, lugi pa tayo, bagsak din ang koleksyon. Sa unang 9 na buwan, lumago sa 5.8% ang ekonomiya ng Pilipinas na mababa sa 6 hanggang 7% target ng administrasyon ngayong taon. Pero sabi ng NEDA, kasama pa rin daw tayo sa may pinakamabilis na umuunlad na ekonomiya sa rehiyon. Ang ilang political analyst naman, kakaba-kaba na madamay ang ekonomiya sa salpukan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Baka raw magpulasan ang mga dayuhang mamumuhunan. Para sa Deezer H Rewind 2024, Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa biyahe ni Juan sa labas ng bansa, hindi rin nagpaawat ang mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Sa tindi kasi ng traffic sa EDSA, sunod-sunod na bumandera sa balita ang malalaking personalidad na walang patid sa iligal na pagdaan sa EDSA busway. May mga nagdahilan tumakas at nagtangka umanong manuhol. Pero mayroon din namang tinanggap ang paglabag sa batas. Kilalanin ang mga pangalang nadawit sa kontrobersya sa year-end report ni Josa Cruzat. Sa kabila ng mga pagsisikap ng mga otoridad at ng commuters na mapabuti ang daloy ng trapiko sa EDSA, may mga hindi pa rin sumusunod sa mga alituntunin ng busway na naging sagabal sa tunay na layunin ng sistemang ito, ang mapabilis ang biyahe ng mga mananakay, ilan sa mga pasaway, mga kilalang personalidad. Ikatlong araw pa lamang ng taong 2024, ang Metro Manila Development Authority ay nakahuli na agad ng daan-daang mga hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Sa kabila ng mga patakaran at sa mahigpit na pagbabantay, marami pa rin ang hindi nagpaawat sa pagdaan sa bus lane at sa taong 2024, kabilang narito ang ilang mga prominenteng individual. April 8 nang harangan at tiketan ng MMDA Strike Force ang dalawang convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson matapos maaktuhang dumaan sa EDSA busway. Ayon sa mga ulat, nasa loob mismo ng isa sa mga sasakyan si Singson at hindi naman ito pumalag ng tiketan.
Bago pa man maging Pangulo ng Senado, nahuling dumaan sa busway noong April 11 ang sasakyan ni Senator Cheese Escudero na may protocol plate. Inamin ni Escudero na hindi otorisado ang paggamit ng protocol plate dahil ang sasakyan ay minamaneho ng driver ng isa niyang kapamilya. Hindi naman pinangalanan ni Escudero ang kapamilya at ang driver. April 15 naman ang mahuli rin ng isang manlalaro ng Philippine Basketball Association dahil sa pagdaan sa EDSA busway at umano'y pagtangkang suhulan ang isang traffic officer. Sa isinapublikong video ng DOTR SAECT, makikita ang ginawang tangkang panunuhol ng PBA player na si Raymond Almazan ng Meralco Bolts team sa isang operatiba ng SAECT. Isa naman sa pinakaumugong na istorya sa EDSA busway sa taong 2024 ay ang pagkakasangkot ng misteryoso multi-million peso Cadillac Escalade SUV na may plakang 7 na protocol plate ng mga senador. Ayon sa LTO, wala pang 30 tao ang nagmamay-ari ng naturang car model at kalaunan ay sinabing peke ang naturang number plate na ginamit ng sasakyan na siyang dumagdag ingay sa kontrobersya. Nadikit din si Senator Sherwin Gatchalian sa issue matapos makaladkad ang pangalan ng kanyang kapatid pero mariing itinanggi ng senador na ipinapagamit sa iba ang kanyang protocol plate, gayon din na pagmamayari niya ang plaka na tinukoy ng LTO na peke. Ayon pa sa mambabatas, wala siyang kaugnayan sa Orient Pacific Corporation kung saan nakarehistro ang SUV. Tinawag naman ng LTO na case closed ang insidente matapos matukoy ang driver ng SUV at kasunod ay pinatawan ng karampatang parusa. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung bakit nakakabit sa SUV ang umano'y pekeng plaka. Bawal dumaan sa EDSA busway kapag hindi otorisado. Simpleng polisiya pero tila mahirap sundin ng marami. Sa kabila ng pagpapatupad ng mas mahal na multa at mabigat na parusa sa mga lalabag na ipinatupad noon pang huling bahagi ng nakaraang taon, wala pa rin itong pangil at hindi kinatatakutan. Kaugnay nito, kasalukuyang pinag-aaralan ng DOTR ang posibilidad ng pag-reverse ng direksyon ng EDSA bus carousel para gawing mas eksklusibo para lamang sa mga pampasaherong bus. Plano rin ng ahensya na bawasan ang ini-issue na protocol plate sa mga opisyal ng gobyerno. Sakaling maipatupad ang malaking tanong, sasapat ba ang mga ito para kung hindi man tuluyang mawala ay mabawasan ang insidente ng iligal na paggamit ng mga pribadong sasakyan sa busway. Pero sa lahat ng ito, isa lang ang malinaw ngayong 2024. Ang EDSA busway ay hindi nakaligtas sa paglabag kahit mula sa prominenteng tao o iyong may mataas na katayuan sa lipunan na tumatayong modelo para sa karamihan. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Josa Cruzat ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ang DZRH Rewind 2024. Kami pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Karen Oyong. At ito si Yuel Reyes. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig na medyo hindi magandang pakiramdam na mukhang puso ang sakit ngayon, partner. So, Puso ang flu. oo, pagpasensyaan mo ng aking boses, kaya ako ay umaasa na aalalayan mo ko Oo ngayon. naman, partner. At no prob. At dahil nga dyan, ipagpatuloy na natin ang ating countdown. Malaki ang pinagbago ng Maynila sa pag-upo ng dati nitong alkalde na si Isko Moreno Dumagoso. At sa kanyang pag-alis, marami raw ang nanawagan na muli niyang ibalik sa dati nitong ganda ang Maynila. Bagay na kanya lamang didinggin. Kahit pa kalabanin ang dati nitong kaalyado na si incumbent Mayor Honey Lacuna, agawan ng teritoryo. Sa report ni Boy Gonzales, sino nga ba ang mas karapat-dapat na mamahala sa kabisera ng bansa? Halos 2 dekadang magkakasama sa politika sina dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at Mayor Honey Lacuna, pero ngayon ay magkatunggali na sa mayoralty race sa 2025 midterm election. Ano ang dahilan kung bakit nagdesisyon na muling tumakbong alkalde si Yorme? Nang tanungin kung bakit siya muling tatakbo sa pagka-alkalde,
Sinabi nito na ang taong bayan ang nagudyok at nagparamdam para maghain siya ng kanyang kandidatura. Ayon kay Yorme, proud siya kay incumbent Mayor Hali Lacuna pero nagtatampuan niya ang taong bayan. Partikularaan niya rito ang mga hinaing ng mga senior citizen tungkol sa kanilang allowance, issue ng online schedule ng health center at iba pa. Umiikot ako sa Maynila. Inaalam ko yung sitwasyon ng mamamayan. Ito yung umiikot ako, sumisigaw yung tao, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. So, sabi ko bakit? Kaya ako nangangamba, dala ng yung mga nakaupo, mahal na mahal ko po yan. Alaga ko po yung mga nakaupo yan. Pero sabi ni Moreno, personal siyang pumunta kay Lacuna para magpaalam. Natatakbo ito bilang alkalde pero hindi siya sinang-ayunan. Una nang sinabi ni Lacuna na binanggit ni Moreno na hindi na ito kakandidato. Kaya masama din niya ang kanilang loob dahil ang pakiramdam nila ay pinagtaksilan sila ni Yorme. Sa maraming pagkakataon kasi anya, nagsabi itong hindi tatakbo at retired na sa politika. Kasi meron ho kaming local party, yung Atenso Manileño. Na may alliance po kami with the National Party of Action Democratico, na kung saan po ang presidente po noon ay ang ating former mayor Isko Moreno. Kaya lamang po, alam naman po ninyo na magiging magkatunggali po kami. Sabi ko nga po sa aking little brother, ay meron pa ho siyang panahon to reconsider his decision. Katwiran naman ni Moreno, napilitan siyang bumalik sa Maynila. Isa sa pangako niya, ibabalik niya sa dati ang ganda ng Maynila. Ang buong akala natin, lahat ang nasimulan natin, itutuloy na lang nila. Kaya nga natin sila pinoto, di ko ba? Habang papalapit ang halalan, mas lalong umiinit ang labanan sa Maynila. Ang supporters ng magkabilang partido, kanya-kanyang parinigan sa social media. Para sa May 2025 election, may 11 sa majority race sa Maynila. Bukod kina Moreno at Lacuna, nariyan ang aktor na si Raymond Bagatsing ng Partido Federal ng Pilipinas, negosyanteng si Michael Say, party list representative na si Sam Bersosa at negosyanteng si Mara Tamondong. Nariyan rin ang The Independent candidate na sina Enrico Ferrer Ocampo, Ervin Stewart Kowatan, Enrico Docot Reyes, Alvin Carngal at Jerry Garcia. Pero sa mga ito, nangunguna si Moreno sa Commission na Survey ng Octa Research na nakakuha ng 86% habang 8% naman si Lacuna. Para sa DCRH Rewind 2024, ito si Boy Gonzales ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Biggest disruptor sa buong Timog Silangang Asya, ito ang tahasang banat ni Defense Secretary Gilbert Teodoro laban sa China. Ito'y sa harap ng tumitinding karahasan ng dayuhang bansa sa pinag-aagawang teritoryo na ikinaputol pa ng daliri ng isang sundalong Pilipino. Sa kabila nito, nanindigan ang sandataang lakas ng Pilipinas na matagumpay pa rin ang kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sa report ni Edniel Parosa, tuklasin natin ang tumitinding panghihimasok ng China sa Pilipinas ngayong 2024. Itinuturing na tagumpay ng Armed Forces of the Philippines ang taong 2024 sa kabila ng mga kinaharap na hamon sa West Philippine Sea. Sa gitna kasi ng tensyon sa karagatan, nahigitan ng Philippine Navy ang target nito sa pamamagitan ng higit 300 maritime patrols, higit 100 air surveillance flight at higit 60 reprovisioning sa buong taon. Pero ang People's Republic of China na dati banta lamang sa WPS, tinapasok na umano ang iba't ibang sektor ng Pilipinas gaya ng edukasyon, negosyo, politika, maging ang media. Yan ang diretsang babala ni AFP Chief of Staff General Romeo Bonner Jr. dahilan para ilunsad ang Bantay Kalayaan Defense Strategy na ipresenta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga posibilidad nito ay ang pagliparan ng iligal na pogo
at issue ng umunoy espionage o pagiging espiya ng ilang individual. Tahasamting pinangalanan ni DND Secretary Gibo Teodoro ang China bilang pinakamalaking panggulo hindi lamang sa WPS kundi maging sa buong Timog Silangang Asya. China, although without saying it, and I'll say it for you, is the biggest disruptor of international peace in the ASEAN region. Kaya bahagi ng diskarte ng Republika para igit ang soberanya nito ay ang pagpapasaklolo sa Association of Southeast Asian Nations, bagay na bahagya namang nagbubunga batay sa ulat ng Commander-in-Chief. There are many offers of help. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Maybe I can serve as an interlocutor. Pero sa kabila ng diplomasya at kaliwat ka ng pakikipag-alyansa, tila hindi natitinag ang bansaang nangihimasok na mas nagiging marahas pa. Hunyo 17 nang maputulan ng daliri ang isang sundalong Pilipino matapos ang pinaka-violenteng pagkuyog ng China Coast Guard sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Pinangambahan itong magdulot ng mas mataas na tensyon bago napahupa sa pamamagitan ng hindi pa rin idinedetalyeng kasunduan sa Ayungin Shoal. Bago ito, pinalitan ng AFP ang Western Command Chief na si Alberto Carlos pakaraang makaladkad sa dating itinatangging agreement sa Beijing. Pero kapansin-pansing pagtapos ng June 17 incident, ang dating hinaharang, binabangga, tinitira ng water cannon na operasyon ng Philippine Navy, naging tahimik. Gayon din ang AFP sa pangkabuuan, naging tahimik at opisyal ng iniwan sa National Maritime Council ang pagsasalita patungkol sa RORE missions. Pero kung sa Ayungin ay may naobserbahang pagbabago, tuloy naman ang panggugulo ng China sa ibang bahagi ng EEZ ng bansa, kabilang na sa Common Fishing Ground Davao de Masinloc, kung saan personal nating naranasan ang kanilang presensya. Inaasahan natin kanina na harangin tayo nitong isa doon sa dalawa. Pero nakalampas tayo dito sa 4108. Lumapit ng halos 100 metro na lamang ito patay doon sa tansya ng ating mga kababayan dito ng mga maing isda. Pero thankfully, kahit pa paano medyo nakalayo tayo. Literal ding inangat ng China ang kanilang harassment nang gumamit ito ng flare sa himpapawid para bulabugin ang maritime patrol ng Philippine Air Force sa parehong teritoryo noong Agosto. Sa kabila nito, hindi natitinag ang mga Pinoy na tuloy naman sa pagpapahusay ng interoperability sa mga kaalyado gaya ng Amerika. Nakalimang beses na rin nagsasagawa ng multilateral maritime patrols at drills ang magkakampi sa West Philippine Sea kasama ang Australia, Canada, New Zealand at bansang Japan na may naratipkahan ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Ipinwesto na rin sa Luzon ang kontrobersyal na Typhoon MRC missile ng US Army na kaya umanong tumama sa target sa layong South China Sea habang naipadala na rin sa Western Command sa Palawan ang T-12 drone ng US Task Force Ayungin na binubuo ng mga sundalong kano. Sa sariling kapasidad, ibinida ng AFP ang Sea Star missile nito na unang ginamit pangwasak sa Made in China na BRP Lake Caliraya noong balikatan exercises. Gayon din ang unang missile-capable gunboat na inassemble dito sa Pilipinas at ang pagpapadala ng anti-submarine warship na BRP Jose Rizal nang may mapadaan na Russian attack vessel sa kanluran ng Occidental Mindoro. Hindi po pwedeng sigilan ang isang nasyon, ang isang bansa to capacitate itself in terms of defense tool. So, karapatan ng bawat bansa, sir, na i-defend ang sarili niya in any circumstances and to fortify their defenses accordingly. Habang nakatutok ang militar sa pagpapalakas ng puwersa at paghasa ng mga kaalyansa, patuloy namang sinusubok ang atensyon nito sa pagdaan ng sunod-sunod na bagyo, gaya ng bagyong Julian kung saan nakasama tayo sa paghahatid ng ayuda maging sa mga bagyong Christine hanggang sa Pipito. Bago matapos ang taon, nabulabog din ang liderato ng AFP na magkaroon ng bangayan sina PBBM at Vice President Sara Duterte dahilan para mabuhay ang ugong na destabilisasyon at military adventurism. Muli, babala ng AFP Chief. We will have a divided nation. Hindi po natin dapat hayaan yun. Because it will allow other countries, external threats, to come in unimpeded and take control. Hindi ko sinasabi that they will invade, but they will take control. Para sa DZRH Rewind 2024, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
2024 ang bumago sa definisyon ng Philippine entertainment. Sa dami ng maiinit na tagpo at tensyonadong sagutan sa mga pagdinig ng Senado at Kamara, itunuturing na ito ng iba bilang makabagong soap opera. Una riyan ang naging emosyonal na pagpapalit ng liderato sa Senado na sinabayan ng kaliwat-kanang investigasyon laban kina dismissed Mayor Alice Guo at Pastor Apollo Kibuloy. Ang makabagong drama sa harap ng kamera, sisimulan ni Raymond Dadpaas. Makasaysayan ang taong 2024 para sa Senado. Hindi lang sa dami ng kanilang mga batas na naipasa kundi sa dami ng kontrobersiya na kanilang inimbestigahan at nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado bago matapos ang regular session. May 20, 2024 nang palitan bilang Senate President si Senador Juan Miguel Mig Zubiri ni Senador Francis Chis Escudero. Ito ay pagkatapos ng ilang buwan na espekulasyon na magbabago ang liderato ng Senado. Walang nagawa si Zubiri kundi tanggapin ang kanyang kapalaran matapos makumpirmang 15 na sa kanyang mga kasamaang senador ang pumirma sa isang resolution na sumuporta kay Escudero bilang bagong Senate President. Kasama ng kanyang mga kapwa taga Mindanao na sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa na noong una ay nangakong hindi bibitaw sa kanya. 7 na lang ang natira sa kanya kaya tinawag ang mga sarili bilang Magnificent Seven. Sa kanyang pagpapaalam, iginit ni Zubiri na hindi niya binigo ang mga nagloklok sa kanya bilang Senate President dahil napanatili nito ang pagiging independent ng Senado. Hindi nga lang umano siya sumunod sa mga kautusan, kaya't siya ay pinalitan bilang Senate President. Let me say that again. We have been a staunchly independent Senate, holding strong against all threats against our institution and against very threats to the very foundation of the democracy in which our nation is built. Indeed, these 2 years, I have come to realize that being Senate President is not only about leading the troops, but also putting oneself on the line. Agad namang naitalaga si Senador Francis Chis Escudero bilang bagong Senate President. Ito ay sa motion ni Senador Alan Peter Cayetano na kabilang sa mga kumausap sa ibang senador para suportahan si Escudero. With the permission of Senator Villar, since there are no objections and there's only one candidate, I move that we elect Senator Escudero by acclamation and that the chair bang the gavel symboling that we elect Senator Escudero as our new Senate President. Thank you, Madam Chair. Any objections? Hearing none. The election of Senate President Francis Chis Escudero is hereby recognized. Congratulations, Senator Francis Chis Escudero. Maliban sa palitan ng liderato ng Senado ay naging tanyag din ang investigasyon ng Senate Committee on Women and Children ni Senador Risa Hontiveros. Ito ay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa na nag-expose sa pagkatao ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Go Huaping. Naging makulay ang investigasyon dito dahil tumakas sila ng bansa ngunit nahuli sa Indonesia at naibalik din sa Pilipinas. Dahil sa investigasyon na ito naglabas ng kautusan si Pangulong Bongbong Marcos na ipatigil ng lahat ng pogo sa bansa sa December 31, 2024. Sa pamamagitan din ng expose ng komite ni Senador Hontiveros ay naaresto si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC dahil sa mga samot-saring reklamo gaya ng human trafficking, child exploitation, rape, money laundering at iba pa. Noong una ay nagmatigas ito at ayaw lumantad ngunit naaresto din ng mga otoridad sa kanyang lungga sa KOJC compound sa Davao City at naobligang humarap sa Senado. Para sa DZRH Rewind 2024, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sinubaybayan din ng taong bayan ang mga naging pagdinig ng Kamara kung saan ginisa sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak nitong si Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay ng isyu ng nakalipas na Duterte drug war at umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ng bise. May nagmura, may palitan ng pasaring, may banta ng impeachment at may isinugod pa nga sa ospital. Ang buong drama sa Kamara binalikan ni Milky Rigunan. Bumida ang dalawang komite ng Kamara sa may tuturing na ilan sa pinakamalalaking balita ngayong 2024. Binuo ang Quad Committee na kinabibilangan ng Committees on Dangerous Drugs, Human Rights, Public Order and Safety at Public Accounts. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, sentro ng investigasyon ang issue ng extrajudicial killings ng nagdaang Duterte administration, illegal drugs at pogo. Isinangkot ang mga pangalan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at may tinuturing na malalapit sa kanya, dating PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa at dating Presidential Assistant to the President at ngayon Senator Christopher Bongo. Sa mga investigasyon, lumabas na may reward system umano sa mga pulis na nagresulta naman ng talamak na patayan sa war on drugs ng Duterte administration. Base ito sa mga tumistigo kung saan ang pinakamalaking testimonya ay mula kay dating PCSO General Manager Royina Garma. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution, patayin. I will not deny it. At kung ako mabalik ako pagka-mayor, tublahin ko yun. Sa 14 na hearings ng Quadcom, naglabas ng progress report ang komite at bago ang Christmas break ng Kongreso, binasa ni Barber sa plenaryo ang rekomendasyon ng komite. Perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. Number 3, the co-conspirators in the murder of Chu Kintung, Li Lanyang, and Wong Mengpin, the 3 Chinese nationals killed inside the Davao Penal Prison and Penal Farm on August 13 of 2016. Former President Rodrigo Roa Duterte, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, SPO4 Arthur Narsolis, and Superintendent Gerardo Padilla. Bukod sa dating Pangulo, tinutukan naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang mga questionabling paggamit ng 2022 at 2023 confidential funds ni Vice President Sara Duterte maging ang pondo ng Department of Education nang siya pa ang kalihim. Ilang imbitasyon din ang ipinadala ng komite na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua at nang humarap sa investigasyon si VP Sara, tumanggi siya na sumpaan ang mga testimonya. Ignite na nagsumite na daw siya ng paliwanag sa Commission on Audit at hindi niya sasagutin ang issue ng confidential funds dahil ginagamit lamang umano ito sa pamumulitika. The COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. Can you confirm? The Vice President. Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, Siya talaga ang buhay, ma'am. Kasi inuutusan mo yung secretariat natin sa Committee on Appropriation
Yes, para Some magano, di ba? order, please. Yes, Okay, thank you, Madam Madam Vice Chair. President. Matindi ang tensyon sa Kamara na ikulong sa Batasan Pambansa Detention Facility si Atty. Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Sara. Lalong uminit ang sitwasyon ng igit ni VP Sara na manatili at matulog doon para samahan at bigyan ng suporta ang kanyang Chief of Staff. We are mandated to read this order. We will just simply read it to Ma'am. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, Ma'am. That's... Yes, Ma'am, but before I give you the copy, Ma'am, will you please allow me to read it? Can you just give us a copy? Yes, Ma'am. Yes, Ma'am. Thank you so much, Ma'am. Okay, Ma'am. Ang issue ng hindi may paliwanag na confidential funds ni VP Sara ang isa sa mga sentro ng talumpati ni House Speaker Martin Romualdez bago magsara ang sesyon para sa Christmas break. Gate ng House Speaker, hindi papayagan ng Kamara na magamit ang pera ng taong bayan at malusta ito gamit ang mga peking pangalan gaya ng isang Mary Grace Piatos. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Sa ibang mga ganap sa Kamara, 3 impeachment complaint ang isinampa laban kay VP Sara. Inindoso ito sa Kongreso ni na Percival Sendadia ng Akbayan Party List, Makabayan Bloc at Gabriel Bordado ng Camarines Sur at Lex Culyada ng Aambis OWA Party List. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang report ni Milky Regonan na nakabantay sa mga kaganapan sa mababang kapulungan ng Kongreso, partner. At alam natin na marami tayo at mga taong bayan natin na inabangan talaga ang mga hearings na yan sa Quadcom. Hindi naging madali yung naging pagharap ni VP Sara sa unang-una sa Kamara na hindi katulad sa Senado na marami yung kanyang kaalyado. Kaya nung siya humarap sa Senado, sabi nga ng iba, may ibang treatment at kaiba dun sa pagharap niya sa Kamara dahil kung matatandaan mo, partner, yung tumanggi pa nung una si VP Sara na sumumpa kaya hindi pinayagan ng komite na pagsalitain si VP Sara. Pero in the end, nagkaroon ng mga pagkakataon para pasagutin dun sa confidential funds at ang dami. Iba't ibang drama, iba't ibang senaryo yung ating nasubaybayan na hindi natin inaakala na mangyayari ngayong 2024. At syempre, isa rin sa mga highlights na yan ay yung pagbisita rin mismo ng kanyang ama at ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa iba, ito ay parang naging entertainment. Yung iba naman ay talagang seryoso sila sa pagsubaybay dahil nga naman napakabigat din naman ng mga aligasyon at akusasyon tungkol sa pera ng taong bayan, ang confidential funds, ang issue ng war on drugs at extrajudicial killings at napakarami ring mga pangalan ng nadawit galing sa dating administrasyon. Pero in the end nga, ang nagwagi pa rin sa Bicameral Conference Committee mula doon sa higit 1 bilyon na proposal budget ng OVP ay nagkasundo both House and the Senate na ibaba ito. At marami pa tayong susubaybayan dyan sa 2025 kung paano gagastusin ng OVP yung mga sinasabi nila na pagkakasyahin yung pondong ito. At ito na nga, magbabalik po tayo, makalipas po ang ilang paalala para sa top 1 ng ating DZRH Rewind 2024. Nagbabalik ang DZRH Rewind 2024 at ating ang binibilang, nasa countdown po natin ang mga malalaki at syempre mga kontrobersyal na mga kaganapan at mga issue sa nagdaang taon. So Yuel, sa ating countdown so far, pasok ba sa iyong listahan din ang mga nabanggit nating mga reports kanina? Yes, Karen, pasok na pasok. Marami sa mga malalaking pangyayari ang talaga namang pasok dun sa ating countdown. Pero dito sa susunod natin ay tiyak marami ang makaka-relate. Kung may isang salitang maglalarawan sa taong ito, marahil ito na ang salitang hidwaan sa loob man o sa labas ng bansa.
Marami ang nangangamba ngayon sa nakatakdang pagbabalik ni US President-elect Donald Trump sa White House matapos nitong talunin si US Vice President Kamala Harris sa eleksyon nitong Nobyembre. At kaakibat ng pagbabalik na ito ay ang bantang mass deportation ng illegal immigrants, kabilang ang libo-libong Pinoy na TNTs. Sa report ni Karen Oyong, magkakaroon na ba ng dibisyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika? Trump 2.0, ito ang bansag sa papasok na bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump matapos niyang makuha ang 312 electoral votes laban kay Democrat candidate Kamala Harris na nakakuha ng 226 electoral votes noong November 5. Kailangan ng 270 electoral votes upang manalo. Panahon pa lamang ng kampanya ay malinaw na ang mga plano ni Trump na baguhin ang immigration law sa Amerika, partikular na ang pagsulong sa mass deportations at pagtigil sa tinatawag na birthright citizenship. At inaasahang lalagdaan niya ang ilang executive orders na may kaugnayan sa naturang issue sa sandaling maupo na siya sa pwesto, ayon sa mga ulat ng US media. Back in the White House, we will restore world peace. And it will be again peace through strength. I will launch the largest deportation program in American history. And we'll put these vicious and bloodthirsty criminals in jail or kick them the hell out of our country. Dahil dito, tila pinangunahan na ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, ang mga Pilipino, partikular na ang mga tinatawag na mga TNT, sa isinagawang virtual briefing ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. But my advice to many of our fellow men who actually are still here but cannot get any kind of status, my advice is for them not to wait to be deported. Because I can see that the administration of President Trump is really going to be very strict with the immigration policy that he intends to put in place. Because that is a promise he made to the American public, and that's probably the reason why he won an issue that was very important for a large number of Americans. And so my advice to them is to immediately leave voluntarily, because once you're deported, you can never come back to the United States. At least if you leave, there's always an opportunity or a chance that you'll be able to file at the right and just follow the rules and regulations of the country. That's the only way. Dagdag ni Romualdez, tinatayang 250,000 hanggang 300,000 Filipinos ang nanganganib na ma-blacklist o ma-deport sakaling ituloy ni Trump ang kanyang pangakong magsagawa ng mass deportation ng mga undocumented immigrants. Iginit naman ni Romualdez na mataas ang tingin ng Amerika sa mga Filipino healthcare workers bilang mahalagang parte ng kanilang workforce. Mataas rin ang demand para sa construction workers galing Pilipinas. Samantala, pinawi naman ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang mga pangamba na maaaring maapektuhan ang relasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa pag-upo ni Trump bilang Pangulo. Ayon kay Carlson, panatag siya na mananatiling matatag ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa sino man ang manalo sa eleksyon. And I am extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States today. Ayon sa US State Department, nakabase sa matatag na historical at cultural linkages ang US-Philippine relations. Higit 4 na milyong Filipino-Americans ang kasalukuyang naninirahan sa Amerika, habang 400,000 naman na US nationals ang narito sa Pilipinas. Natatangi ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa na pinagtibay ng kasaysayan at demokrasya. Ang tanong, ang administrasyong Trump ba ang susubok sa matatag na relasyong ito? Ito ang dapat nating abangan. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Karen Oyong ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Para sa ating top story of the year, nagulantang ang sambayanan matapos hayagang pagbantaan ni Vice President Sara Duterte ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Bagay na formal nang tumapos sa samahan ng administration slate na iniluklok ng taong bayan, ang Uniteam. Ang nangunang isyu ngayong taon, tinutukan ni Henry Uri. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay sila. Kung may pinakamalaki at nakagigimbal na balita ngayong 2024, marahil itong pahayag na ito na ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang may tuturing na top story of the year. Nagugat ito sa pag-iimbestiga ng Kongreso sa umano'y maanumalyang paggamit ng DepEd sa kanilang confidential fund noong kalihim pa ng kagawaran ng edukasyon ang pangalawang Pangulo ng bansa na nagkasanga-sanga na hanggang sa ipatawag na rin ng Kamara mga staff ng OBP kung saan may nakulong at naospital pa. Nabatay naman sa mga mambabatas, ginagawa lamang nila ito in aid of legislation o para makagawa ng batas na may kaugnayan sa usaping nakabalot sa confidential fund. Bagay na hindi naman tanggap ng kampo ng Vice President sa pagsasabing pinupolitika lamang siya dahil siya ay malakas na kandidato sa pagkapangulo sa 2028. Gaya nga ng sabi mismo ng kapatid ni Vice President Sara na si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ano yan? Gusto kasi nila, it's either kung hindi magpatagal ng termino si Marcos, sila maglalagay ng kanilang kandidato for 2028 and VP Sara is a strong candidate for the presidency by that time. So, tara, to cut the long story short, kaya may mga ganung mga issue na tinatapon sa kanya. Samantala una rito magugunitang Hunyo pa lamang ng kasalukuyang taon, nagbitiw na sa gabinete bilang kalihim ng Department of Education ang Vice Presidente. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. At nang tanongin ito ng media kung bakit nag-resign, ipinaliwanag niya na may mga bagay silang napag-usapan noon ni Pangulong Marcos nung nangangampanya pa sila na hindi na natupad ngayong sila'y nakaupo na. Para sa DZRH Rewind 2024, ako si Henry Uri ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At maraming salamat sa report na yan, Henry Uri. Ano ba yan? Partner Uniteam No More. Grabe, no? Hingang malalim muna at hindi ini-expect ng karamihan na ngayong taon nga ay mawawasak yung pinakamataas na boto na nakuha noong 2022 elections at yan ay ang Uniteam. Pero saan nga ba tayo dadalhin ito, partner, sa 2025? Ayun nga ang tanong ng taong bayan kung wala nang kumbaga unity sa pagitan ng ating mga mambabatas, lalong-lalo na sa mga pinakamatataas na posisyon, saan pupulutin ang ating bansa, di ba? Sabi nga nila, there's a saying, partner Yuel, na in politics, there is no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. Ito nga ba yung namamayagpag sa issue na yan? Pero sana magkakaiba man ng pagkakahanay-hanay sa politika,
sana hindi mawala yung layunin ng ating mga mambabatas na gumawa ng mga batas, tutukan ng mga issue na dapat tinututukan lalo na sa iba't ibang sektor, lalo na ang problema pa rin natin, partner, sa bigas, sa supply ng pagkain, na sana hindi talo ang ating taong bayan. Dapat unahin nga naman yan talaga. Dahil alam naman natin na itong mga issue na ganito ay sabi nga natin malayo sa sikmura ng ordinaryong Pilipino na araw-araw ay kailangan kumayod, magtrabaho, maghanap ng pangkabuhayan para sa kanyang pamilya, para hindi sila magutom, di ba? Yes, partner. At sana ito yung laging tinatandaan ng ating mga mambabatas, na the welfare of the people is the supreme law. Ayun, partner. Napakaganda niyan. At sana nga, yan ang maging mantra at isa puso at isa isip ng ating mga mambabatas. Hindi lang sa darating na bagong taon, pero sa mga susunod pa na mga administrasyon. At mukhang nabibitin tayo, pero Pilipinas, yan ang 5 pinakamabibigat na kwentong gumuhit at nagbigay kulay sa taong 2024. Pero hindi pa riyan natatapos ang ating countdown. That's right, Yuel. Sa dami ng nangyari ngayong taon, hindi sapat ang isang araw para magbalik tanaw sa pinakamalalaking balita ng taong ito. Wala pong bibitiw dahil magbabalik kami bukas para sa ikalawa at huling bahagi ng ating year-end countdown. Anong kontrobersiya nga ba ang pinaka-pinag-usapan? At kaninong mukha pa ang bumandera ngayong 2024? Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Yuel Reyes. Ako naman si Karen Oyong at ito ang DZRH Rewind 2024.